Gandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Empowering the Forerunner. At nasa lesson 20 na po tayo. Let me just unshare this one. Okay, so let's start. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay Yielded Vessels for a Holy Move. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 13. Do not offer any part of your self to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Basahin nga po natin ito sa Tagalog, okay? Sabi po dito sa Roma chapter 6 verse 13, huwag na ninyo ilalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasakapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So, malinaw po no yung sinabi dito. Sabi dito, huwag tayong magpailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. So, ibig sabihin, pwede naman pala, no, na hindi tayo magpailalim kung gugustuhin lang natin. Kaya lang, mas nasusunod kasi yung laman natin, no, na mas gusto nating sinusunod yung ating katawan compare sa kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin. So, ano sabi diyan? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alimang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. So, hindi pwede yon. No, malaking no-no na ipasakop natin ang ating mga katawan. Sandali lang po YouTube. Okay, so ituloy natin, ano? At sabi po dito, sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. So tayo po ay patay na, no? Magmula nung nagkasala ang tao, namatay din po yung Spirit ng Lord. Kaya lang, binuhay tayo muli nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay. At ang sabi dito, ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So, sinasabi sa atin ng ating aralin ngayon na ang paggawa ng kabutihan, ang anong tawag dito? Yung pagsiserve natin sa Lord. Ito po ay isang bagay na paghahandog ng ating mga buhay sa Panginoon. Ang linaw po ng pagkakasabi dito, no? Sabi diyan, ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So, hindi lamang po yung gumagawa tayo, nagsiserve tayo sa Lord. Hindi lang po sa paraan na ganun. Kundi gawin po natin talaga yung maayos na pakikitungo, gawin po natin yung hindi tayo nagkakasala, maging isipan man natin ito sa pananalita natin o sa mga gawa natin. So, gawin po natin ito ng may kaayusan. Okay? So, balikan po natin yung ating aralin at basahin po natin. Skip na natin tong icebreaker. So, sabi po dito, in Romans chapter 6, Paul teaches believers about the transformation that came from being united with Christ. Ano ang sinasabi dito? Sinasabi po ng ating pinag-aaralan. Sandali lang po, palalakihin ko Yan. So, sinasabi po ng ating pinag-aaralan na, wait lang po ano ko lang po ng quit. Okay. Bumaba siya. Okay, anyway. Yan. Sandali lang. Gawin natin ng 80%. Oh, maging ganun yun.
Ayan. Okay, so balikan po natin yung ating pinag-aaralan. I-skip na po natin tong icebreaker. So puntahan natin yung biblical context, no? Sabi dito, in Romans chapter 6, Paul teaches believers about the transformation that comes from being united with Christ. Ano nga ba ang ginagawa na pagbabago once na tinanggap natin si Jesus Christ? Kasi hindi ka naman mababago without Jesus Christ sa buhay mo. Kaya ka nagkakaroon ng pagbabago kasi tinanggap mo talaga si Jesus Christ ng buong buo sa iyong buhay. Pero kung pahapyaw lang yung pagtanggap mo kay Jesus Christ, halimbawa, ang sabi kasi wholehearted eh. So 100% 'yon. Halimbawa, 99.9% lang talaga yung pagtanggap mo kay Jesus Christ. May tendency pa eh na mga mangibabaw yung pagiging laman mo. But if it is 100%, iisang tabi mo ang sarili mo. Hindi mo iisipin ang sarili mo. Ang iisipin mo lagi, ito ba yung kalooban ng Diyos para sa akin? Ito ba yung nais ng Diyos na gawin ko? Yun po kasi ang nag-aim na 100% talaga na tinanggap niya si Jesus Christ sa buhay niya. Kaya kung papansinin po natin dito, no, sinasabi ni Pablo, kayo, na mga taga-Romano, mukhang hindi pa ninyo tinanggap ng buong buo si Jesus Christ kasi nananatili pa sa inyo ang makalaman. Kaya ang sabi niya, baguhin na ninyo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili. Actually, doon sa sa chapter 12 ng Romans, sabi niya, baguhin na ninyo ang inyong mga kaisipan. Kasi hanggat laging nasa isip natin, ako ang masusunod, ako ang magiging sentro, ako dapat ang napaparangalan, ako dapat ang parating stand out. Kapag ganun ang ganun yung lagi nating iniisip para sa sarili natin. At laging iniisip natin kung ano ang sasabihin ng tao sa akin, etc., etc. Alam niyo mga kapatid, ang nangunguna pa din yan is yung pagiging laman natin. Kasi ang nagiging sentro pa din is yung sarili at hindi si God. Mano bang ang isipin natin, anong sasabihin ni Lord? Ano ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Ano ang dapat kong isipin base sa nais ng Diyos? Ano ang dapat kong gawin base sa ano ang ninanais ng Diyos? Dapat ganun na po yung mga nasa isipan natin. At ang sabi po dito, we have died to sin. Wala na tayo eh. Base nga po dun sa binasa natin, di ba? Huwag na ninyo ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na. Patay na po dapat, no, sa ating katawan ang paggawa ng kasalanan. Patay na dapat itong si Eva. Hindi na dapat si Eva ang nangunguna. Dapat ang Spirit na ng Lord ang nauuna sa ating buhay. Kung ano yung sinasabi ng Spirit ng Lord, yun dapat ang ginagawa natin. At hindi na po kung ano ang gustong gawin ni Eva. Bigyan ko po kayo ng example. Sa pagbabasa po ng mga aralin natin, daily devotion, ilan lang po kaya ang nakakapagbasa? Ilan lang po kaya ang nakakapanalangin? Ilan lang po kaya ang nakakapag-praise and worship, no? Lahat tayo diyan ay nakakagawa pa rin talaga ng pagkukulang. At hindi po pwedeng sabihin na ako hindi, ako nagawa ko lahat. Hindi po, may mga pagkakataon na sumasablay tayo. Amen? At ang sabi diyan, pagka ganito ang ginagawa natin, nauuna pa rin ang flesh. Kasi ang gustong-gustong gawin ng Spirit ng Lord is yung makasunod tayo sa Kanya eh. Sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ninanais ng Spirit. Pero kapag ang nasunod ang katawan, asahan niyo po ang nangunguna pa rin ay ang ating pangangatawan, ang ating isipan, ang ating mga puso. Tama po ba ako? So sabi dito, patayin dapat natin. Hindi patayin na literal, ano, nasasaksakin natin ang sarili or magsisuicide tayo. Hindi po ganun. Ang sinasabi ko po sa inyo na patayin is yung desire, yung nais mo, yung kalooban mo, yung sarili mong kagustuhan. Yun po yung dapat nating patayin sa buhay na ito. Ang linaw-linaw po na sabi ng Roma eh, sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay. Ano po sabi niyan? Pasakop kayo. Hanggat hindi natin pinapasakop ang ating mga buhay sa Diyos, mananatili po tayong patay. At ang patay, anong sabi ng Diyos? Wala siyang puwang sa kaharian ng Diyos. Amen? Now, puntahan natin yung pointers number 1 natin. A vessel must be empty before it can be filled. In John chapter 3 verse 30, he must become greater so that I must become less. So dito, ini-explain sa atin ng ating aralin na you cannot fill a life that's already full of self, pride, or sin. Hindi mo pwedeng, Lord, pumasok ka sa buhay ko. Pero may kagalit ka naman. Hindi pwedeng ganun, no? O kaya, Lord, pumasok ka sa buhay ko, ikaw ang maghari sa buhay ko, pero punong-puno ka na naman ng pride. Amen?
Punong-puno ka ng kasalanan, punong-puno ka ng pagiging makasarili na laging nauuna ang sarili mong kagustuhan. Hindi pwedeng ganun. Anong sabi ni John sa kanyang sulat? He must become greater and I must become less. Ang sabi po ni Apostle, ay hindi si Apostle, si John the Baptist ang nagsasabi niyan. So, kinakailangan si Jesus Christ ang maitaas sa ating buhay. Siya dapat ang manguna sa ating buhay. So, there is an example here. Before the widow jars could be filled with oil, at nabasa natin ito sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7, they had to be emptied and available. The miracle happened because she obeyed and made room for God to fill. Alam niyo po yung istorya nito. Bigyan ko lang po kayo ng summary ng story. Si Elijah, pumunta siya doon sa lugar ng babae, balo. Kasi sinabihan siya ng Diyos, pumunta ka doon sa babaeng balo. At pumunta nga siya doon. Sabi ni Elijah sa kanya, pakainin mo ko. Ang sabi ng babae, taggutom doon sa lugar nila. As in, wala na talaga makain. Sabi ng babae, eto na lang po ang natitira sa akin, kakapiranggot na arena at konting oil. At kakainin lang namin itong mag-ina ngayong gabi. At bukas, mamamatay na kami kasi wala na kaming kakainin pa. So, ganun ka-extreme yung famine, yung tagutom dun sa lugar na yon. Pero sabi ni Elijah, pakainin mo muna ako. Kaya hindi man alam ng babae kung anong magiging kasunod nun. Pero sabi ng babae, pero dahil ikaw ay tauhan ng Diyos, man of God, ikaw ay man of God, sige, pakakainin kita. Parang ang isip ng babae, sige, hindi ko na aanuhin to sarili ko. Hayaan ko nang mamatay kami mag-ina. Mapakain ko lang itong man of God. No? Di baling wala na kaming ano. Alam nyo, itong ano na ito, itong Bible character na ito, yung babaeng balo. Gamit na gamit po ito kapag magpipreaching ka about pagbibigay. Kasi yung babae, ibinigay niya ng buong buo ang kanyang buhay. Di baling wala na matira sa kanya. Wala nang makain yung anak niya. Eh, ikaw ba naman, nanay ka, no? Titiisin mo ba? Kung ako yun, sa sitwasyon na, titiisin ko ba na walang makain ang mga anak ko? Hindi. Gagawa at gagawa ako ng paraan para makakain ang aking buong pamilya. Di ba rin hindi ako makakain? Basta ang buong pamilya ko meron. Ganun po ako. Ngayon, ayon sa istorya, no, pinakain niya si Elijah, di baling wala siya. Kasi ang katwiran ng babae, because you are a man of God, dahil ikaw ay tao ng Diyos, sige, pakakainin kita ng una. Wala nang matitira sa akin. Kaya nung pinakain na at nabusog na itong si Elijah, sabi ni Elijah, sige, ilabas mo na lahat ng mga jar mo dyan. Bakit po? Sabi ng babae. Basta ako lang bahala. So, inilabas ng babae yung jar of, yung oil, at saka yung mga jar na lalagyanan ng mga arena. At pinag-pray over ito ni Elijah. At nag-miracle ang Lord. Dumami pa yung pwedeng kainin ng mag-inang ito. At tumagal pa to for 3 years. Kasi 3 years po yung famine. Tumagal ito ng 3 taon nung mapuno na ni Elijah. Bakit? Anong ano neto? Kasi inuna ng babae. Inalis niya yung sarili niya. Inalis niya yung anak niya doon sa eksena para lang mapulfill yung kalooban ng Panginoon. Hindi niya alam kung anong pwedeng maging sitwasyon, pero nagtiwala siya na merong dahilan, may purpose ang Lord, bakit pumunta yung man of God sa kanila at nakikain. May purpose. Maaring nung time na yon, iniisip niya, total, man of God ito. Siguro naman, kakausapin niya si God after kumapakain na samahan kaming mag-ina sa aming kamatayan. Maaring ganun ang nasa isip niya kasi ang ano niya bukas mamamatay na kami pag hindi kami nakakain ngayon. Maaring ilang linggo nang hindi kumakain itong mag-inang ito or kumakain mo sila pero kakapiranggot, siguro 1 bite lang, no? Para lang matiis nila yung taggutom. Pero ano sabi niya? Miracle, sabi dito sa ating lesson, miracle happened because she obeyed and made room for God to fill. Inuna niya kasi yung purpose ni Elijah, bakit siya pumunta doon. Alam niyo ba kung bakit pumunta si Elijah doon sa place na yon? Para i-encourage ang mga taong bumalik sa Lord. Kasi famine Kumbaga, ang isip ng mga tao, wala na. Wala na kaming pag-asa. Hindi na kami mahal ng Diyos. Hindi na kami isi-save ng Diyos. Pero alam nyo, hindi lang yung mag-ina ang napakain. Alam nyo ba? Yung buong community. Kasi,
Paano kung nalaman na buong community? Kasi yung babae kumuha din ng mga jar doon sa mga kapitbahay. Hiniram niya yung mga jar ng mga kapitbahay. Nakasulat po yan doon. So, ibig sabihin, naging channel of blessing pa yung babae dahil sa kanyang ginawa. Napakain niya na ang pamilya niya for 3 years and then yung buong community napakain din. Kasi bakit? Pinulfill ng babae yung kalooban ng Diyos. Kaya pumunta si Elijah doon para i-share ang salita ng Panginoon. Kaya kapag may lingkod ng Diyos na pinapakain tayo, sinusuportahan tayo, may sinusuportahan tayong mga man of God, mga tao ng Diyos na nagsishare ng mga gospel niya. Anong sabi diyan? Kapag tinulungan natin ang mga taong ito, ibibless tayo ng Diyos. Amen? So in life application, let go of anything that hinders the flow of God's Spirit, like bitterness, pride, fear, or self-reliance. Yung babae, inalis niya yung kanyang bitterness. Kung tutuusin, pwede siyang magtampo sa Panginoon. Bakit naman ganito? Mananampalataya ako pero isinama mo rin ako sa famine, sa taggutom. No? Pwede siyang magkaganon sa Panginoon. Pero inalis niya. Inalis niya rin yung pride niya. Di ba? Yung ibinigay niya yung huling kain nila, pride po yun. Tinanggal mo yung pride mo sa sarili mo. Yung takot ng babae, naku bukas mamamatay na kami. Yung self-reliance, yung ito na lang yung amin Di ba? Kukunin mo pa ba? Diba? Lahat yan inalis niya. And, nag-miracle ang Diyos sa buhay niya. So, empty hands are the ones God fills. Kung gusto mong i-bless ka ng Lord, kung gusto mong mag-miracle ang Diyos sa buhay mo, try, no? Naunahin mo muna yung gawain ng Panginoon. Whether it is devotional sa umaga, pray ka muna, mag-worship ka, mag-aral ka ng salita ng Diyos, or dumalo ka sa mga gawain, unahin mo si Lord. Amen? Para nang sa ganon, i-bless ka ng Diyos. And number 2, a vessel must be clean before it can be used. Ano po ang sabi dyan? Dapat malinis ang isang tao na gagamitin ng Diyos. In 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore if anyone cleanses himself, kung sino man ang naglilinis ng kanyang sarili, hindi po physical ito, usaping spiritual po ito. He will be a vessel of honor, sanctified, and useful to the master. Ano po ang sabi diyan? Kung sino man ang lumalapit sa Panginoon na nililinis niya ang kanyang buhay, tinatanggal niya anumang mga pride, tinatanggal niya anumang mga galit, anumang mga hindrances para makalapit siya sa Panginoon at baguhin siya ng Lord. Anong sabi diyan? Honor, sanctified, and you can become a useful to the master. So, holiness is not perfection. It's separation for God's purpose. We cannot expect the Holy Spirit to move through unholy habits. Hindi makakakilos ang banal na espiritu hanggat sarili po ang nauuna. Kasi sinusupil natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu na baguhin tayo. Hanggat andyan ang mga pride, ang mga galit, ang lahat ng mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Hanggat nandyan yan, ano ang sabi? Lahat ng bagay na yan ay hindi gagamitin o hindi tayo gagamitin ng Diyos para sa ikaguglory at ika-honor ng kanyang pangalan. Tandaan po natin, ang Diyos gusto niyang gamitin tayo, hindi lang para makilala siya. Ang nais ng Diyos, gusto niya mag-multiply ka. Magkaroon ka ng mga anak sa pananampalataya. Maging fruitful ka. Magkaroon ka ng mga gifts. Yan ang nais ng Diyos. Kaya ang sino man sa atin na hindi nagagamit ng Diyos dahil sa mga unholiness, ay talaga naman kakalungkot ang kanyang buhay. Amen? So, ask the Holy Spirit to purify your heart daily. God is looking for a clean vessel, not clever ones. People who reflect His purity and power. Ano ang nais ng Panginoon sa atin? Hindi po yung maging mahusay tayo talaga. Although, nais ng Diyos na maging mahusay tayo sa larangan ng pag-i-explain, no? Ng mga kanyang salita. Kasi sabi ng Lord, aralin maigi ang kanyang salita Ibig sabihin, magbababad ka talaga sa pag-aaral ng kanyang salita. Pero hindi sinabi ng Lord na maging ano ka, summa cum laude. Diba? Enough na yung malaman mo ang salita ng Panginoon at nai-apply mo ito. Okay na yan. Merong mga summa cum laude na graduate sa theology, pero hindi naging effective. Alam nyo bakit? Character building kasi. Walang transformation. Amen?
Okay. So, use yourself as a living sacrifice, as a vessel of God's glory and honor. Amen? Now, number 3, at last na po ito, a vessel must be yielded to the potter's hand. In Isaiah chapter 64 verse 8, "Yet, O Lord, you are our Father, we are the clay, you are the potter, we are the work of your hand." So ano po sabi diyan? Tayo po ay mga inaayos ng Panginoon kagaya ng mga pots, ng mga clay. Sabi diyan, ang Diyos ang magpapalayok at tayo ang clay. Hindi pwedeng magreklamo ang clay sa magpapalayok. Bakit naman ganito mo ako nilikha? Bakit naman maliit na jar ako? Bakit naman ako malaking jar? Bakit matabang jar ako? Bakit payat na jar ako? Bakit balikuko na jar ako? Eh, yun ang gusto ng Diyos na maging design niya sa iyo eh. 'Di ba? Kasi alam ng Diyos na kapag ginawa niya yun sa iyo, hindi ka magmamalaki. Kapag ginawa ng Diyos yun sa iyo, lagi mong iisipin na ako'y nilikha ng Diyos. Amen? Kaya may paggagamitan ka. Malaki, maliit, matabang clay, mapayat na clay, balikuko na clay, diretso na clay, whatever kind of pots you can become. Ano po ang sabi diyan? May purpose ang Lord. Tayo ay gagamitin niya bilang vessel, bilang sisidlan ng kanyang mga nais ipagawa sa atin. Kagaya ng pag-share ng gospel, no? Gagamitin niya tayo bilang tagapagbigay ng support sa gawain ng Diyos. Tayo ay gagamitin niya sa ministry ng music, sa ministry ng children, sa ministry ng youth, sa ministry ng pastoring, evangelism, teaching, etc., etc. Amen? So, ano ang sabi diyan? Sa Isaiah 64:8, "Yet, O Lord, you are a father, we are the clay. You are the potter, we are all the work of your hand." Kaya walang dapat nagrereklamo, "Lord, bakit ganun ang husay-husay niya sa pagsasalita? Lord, bakit ganun ang husay-husay niya sa pagli-leading? Lord, bakit ganun? Itong taong ito magaling kumanta, ako hindi. Lord, bakit ang galing niya sumayaw? Buti pa siya napunta sa dance ministry, ako hindi." Wag po tayong magrereklamo sa gano'ng bagay. Kasi may ano, may purpose ang Lord kung bakit 'yan. Alamin mo lang, search mo lang, "Lord, ano po ang pagkakagamit ko? Tulungan mo ako saan ako magagamit." Kung ikaw ay ginagamit ng Diyos sa pagshi-share, kagaya ni Nanay Crispin ano, ginagamit siya ng Lord sa pagshi-share ng mga YouTube, ng mga word ni God. So, dun ka paggamit. Amen? Kung ikaw ay nagagamit sa pananalangin, dun ka magpagamit. Kung ikaw ay nagagamit sa pagtuturo, dun ka magpagamit. Kung ikaw naman ay, tinawag sa pagpapastor, o dun ka. Kung ikaw ay tinawag sa pagba-Bible study at hindi sa pagpapastor, 'di ba? O dun ka. So, ano man na uri ng vessel tayo, huwag tayong magreklamo at huwag tayong mainggit sa achievement ng iba. Amen? So, wag din tayo yung tipo ng ano 'no, yung naghahanap, huwag tayong magko-compare kasi hindi maganda yun. Okay? So, sabi diyan, when a clay resisted, the potter had to start over. But when it yielded, he could form something beautiful and useful. Amen po ba? So, in life application, stop fighting God's process. Trust His shaping, even though trials is preparing you for greater glory. Kahit na yung mga pagsubok, kahit anong circumstances na nangyayari sa buhay natin, that is part of God shaping us. Kaya wag po tayong malungkot, no? Wag tayong iiyak-iyak. Lagi nating tatandaan ito, mga kapatid. Kapag ikaw ay dumadaan sa pagshi-shape ng Lord, sa pag-aanyo sa iyo ng Diyos, medyo masakit ito, no? Ikaw ay kasi dudurugin ng Diyos eh. Ganun ang pattern eh. Kapag hindi pa useful, durugin ko nga ito at ulitin ko nga sa pagkakalikha base sa kung paano ko siya dapat likhain, no? Wag po tayong magreklamo. Kung minsan dinidikdik tayo ng Lord, dinidisiplina tayo ng Lord, wag po tayong magreklamo. That is God's part para nang sa gano'n maging kagamit-gamit tayo. Amen po? Now, in conclusion, God is preparing His church for a holy move. But He is not looking for the most talented, only the most yielded. Okay, ano pong sabi diyan? Ang Diyos piniprepare niya ang church para sa isang malaking tagumpay. Pagpa-planting ng church.
pagbubuo ng mga GC, pagpunta sa iba't ibang mga platform and social media. Ganyan tayo hinubog ng Lord sa Middle East Church. Kaya, kung nakikita nyo may mga malalaking templo, yung mga pastors, nakikita nyo meron silang mga tao sa loob ng templo nila. Huwag po kayong malungkot. Ano ba yan? Bakit kami dito lang kami sa Gmeet? Bakit kami ganito lang ang way ng aming worship? Ganito lang ang way ng training? Alam niyo mga kapatid, mapalad pa kayo, no? Kasi yung mga bagong mga templo ngayon, o yung mga bagong nagsusulputan ngayon, actually nag start na sila sa social media, sa platform na ganito. Tayo, matagal na tayong nag-uumpisa. Bago pa man ang pandemic, nag-umpisa na tayo sa ganitong uri ng sistema. Kaya kung meron mang nauna, tayo yon, no? Original tayo. Amen? Kaya mapalad kayo kasi lahat na ngayon, no? Kaya pansinin ninyo, lahat ng mga simbahan, even Catholic ka man, Iglesia ni Cristo ka, Jehovah Witness ka, kahit na anong church, anong denomination, Baptist, Protestant, lahat, gumagamit na po ng social media. Kahit ng mga born-again Christians church. Ginagamit na nila ang social media para mas marami pang maabot na tao. Kasi yan po ang mabilis na paraan ngayon. Tayo, bihasa na tayo sa ganito. Kaya dapat, walang malulungkot. Ano ba yan? Wala man lang kaming templo. Dito lang kami sa Gmeet. Mga kapatid, kung ito yung kultura ang ginamit ng Diyos para makaabot tayo sa maraming tao, gamitin po natin ito. Amen? Huwag na po tayong maghanap. Maganda nga ito kasi naaabot natin ang kahit saang lugar. Amen? Huwag na po tayong maghangad. Sa totoo lang mga kapatid, sabi nga ni Lord Jesus Christ, darating ang araw, hindi na kayo pupunta sa templo para sumamba. Pwede nyo nang gamitin ang mga platform na ganito. Amen? Nakakasamba naman tayo basta tama ang puso. Tama ang utak. Amen? Tama ang pananaw. Kahit ano pang gamitin ng Diyos. No? Kung ito yung kultura natin ng Middle East Church, para lumawak ang salita ng Lord. Lumawak naman tayo, amen? Marami naman tayong na-reach out Tama po ba ako? 'Di ba? Nag-umpisa po tayo sa 5 lang. Tandaan niyo po 'yan. Magsi 7 years na po tayo. And until now, existing pa rin ang Middle East Church. Samantalang yung iba na nagtayo ng templo na hindi na kaya ang renta ng templo, ang bayad sa kuryente at tubig, ay nagsara na. Pero tayo, nakatindig pa rin. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Amen po ba? Okay. So, sabi dito, a yielded vessel is one that says, Lord, here I am. Use me for your glory. So, yun po lang ang tandaan natin. Lord, nandito ako sa online temple namin, sa virtual church namin. Lord, use me for your glory. Tulungan mo ako na magamit ako para maitaas ka. Maiangat ka at ako ay ma-decrease. Amen po ba? When believers are empty of self, cleansing from sin, and surrendered to God's hand, the world will see a move of holiness and power like never before. So ano po ang sabi diyan? Kapag ang isang Kristiyano ay empty sa kanyang sarili, hindi nauuna ang kanyang sarili, mas marami siyang magagawa para sa kingdom ni God. So, ano ang challenge natin for this night? Gusto mo bang magamit ka ng Panginoon? Gusto mo ba na habang panahon kang ililista ng Lord sa kanyang aklat? Na eto, si kapatid na ganito, naging maayos ang kanyang paglilingkod. Lumalakad siya sa liwanag ng Diyos. Sinishare niya ang gospel, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa ibang tao. Ito, makakapasok ito sa aking kingdom dahil ginagawa niya ang kalooban ng Ama sa langit. Nagpapakabuti siya. Gumagawa siya ng tama. Tinatanggal niya ang kanyang sarili. Upang nang sa ganon, ang Diyos ang maitaas sa kanyang buhay. Pag nakikita ng tao na may pagbabago sa buhay natin, yung ba't ibang, uy, dati itong adik dati itong manginginom dati itong naninigarilyo, dati itong palasigaw, dati itong mataray, alam niyo mga kapatid, kapag hindi ka na yung dating ikaw, ang Diyos napaparangalan sa buhay. Amen po ba? Okay, so tayo po ay magtawag na ng mananalangin sa atin at i-end ko na po ito.